Magandang hapon po mga kapatid. Kaninang umaga, aming pinag-aralan sa Bible study tungkol po sa Romans chapter 11. At ang ating naging mensahe patungkol po sa epekto ng salita ng Diyos sa tao. The effect of the gospel and truth on people. Ano nagiging sagot ng mga tao sa pangaral ng Ebanghelyo ng ating mensahe kaninang umaga. Sa hapon na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa tinatawag ng fellowship. Anong ibig sabihin ng fellowship? Sino ang pwede nating makasama sa larangan ng ating pananampalataya? Minsan pagka pinag-uusapan natin ng fellowship, ang ibig sabihin, the right hand of fellowship. Sino ang ating pwede sabihin na ating kasama sa ating pananampalataya? Ito ay isang bagay na dapat nating malaman dahil maraming maling kaisupan tungkol sa tinatawag ng fellowship. Sa mga denominasyon, iba kailang konsepto ng tinatawag ng fellowship. So, ang tingnan po natin ay sinasabi ng Banalang Sulatan. Dito po si Joseph Thayer. Si Joseph Thayer po ay isinalin niya isang concordance mula German, galing sa Grego kanya. So, sinalin niya, si Joseph Thayer. Nagbibigay siya ng kahulugan ng mga Gregong salita sa Ingles ay sa pagkagamit sa Bagong Tipan. Yung po mga dictionary na ito, hindi sila katulad ng ating dictionary. Ano po? Yung Webster, ang binibigay niyang kahulugan, yung kasalukuyang kahulugan na ginagamit natin mga salita. Pero ito katulad ni Thayer, si Vines, binibigay niya lang kahulugan nung panahon na ito'y sinulat, hindi sa panahon natin ngayon. So, general meaning ng koinonia, o fellowship, association, community, communion, joint participation, intercourse. Ibig sabihin, ito'y mga salitang nagpapakilala ng pagsasama o malapit na relasyon sa isa't isa kanya. The share which one has in anything. Ito yung pagsishare natin sa mga bagay na sa isa't isa, o ikay kasama, participation, kanya. O intercourse, intimacy. So ito yung nagpapakilala ng relasyon at pagsasama ng mga tao, kanya. Yan ang ibig sabihin ng koinonia. So ito yung kahulugan ng salita Grego na yun, na walang kaugnayan sa spiritual na kahulugan. So binibigay lang yung kahulugan ng salitang koinonia sa panahon na ito'y ginamit sa Bagong Tipan. Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, pag sinasabi natin ng koinonia, fellowship, ito'y hindi sa lahat ng bagay. Ito'y tumutungoy lamang sa may spiritual na bagay. Pag sinabi natin fellowship, ang pinag-uusapan natin ay spiritual fellowship. Yung pagsasama-sama natin, katulad ng ating ginagawa, joint participation or common sharing kanya sa mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Yun ang makikita natin ibinibigay na kahulugan ng silang fellowship sa Bagong Tipan. For instance, pag tayo nagbibigay every first day of the week, kamaya gagawin natin yan. Yan po yung fellowship. Kasi yun ay common sharing. Nagbibigay tayo ng salapi at nagiging isang pangkalahatang pananalapi ng local church. So that's fellowship. Dahil pagkat ito ay common sharing kanya. Yun sa Acts chapter 2, verse 42. Hindi natin mababasa yung salitang collection or something. Ang mababasa natin ay fellowship. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So yung salitang fellowship, yun ang abuluyan na sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, as I directed to the churches of Galatia, so do you also on the first day of the week, every week. It's one of you is to put aside and say, as he may prosper, so that no collections be made when I come. So, pagka tayo nagbibigay, every first day of the week, yun ay common sharing. Yan ay fellowship. Yung mga pera na nalilikom, yan ang ginagamit natin sa gawain ng Panginoon. So, yun ay sama-samang gawain, ganyan, na nangyayari dahil tayo nagbibigay every first day of the week. So, hindi fellowship.
Pag tayo nagbibigay, yun ay pagsasama-sama, common sharing, joint participation, so yun ay fellowship. Pangalawa, kikita natin sa fellowship, yung pag tayo po ay tumutulong sa isang mangaral, sa kanyang gawain ng pangangaral, yun ay tinatawag ng fellowship. For instance, dito sa Philippians, yung church sa Philippi, siya'y tumulong kay Apostle Paul sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. So sa chapter 1, verse 3 and 4, ginamit ni Pablo yung salitang fellowship. Sayin natin, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So, nung paglalakbay ni Apostle Paul, tinulungan siya ng mga iglesia sa Pilipos. At tawag niya, fellowship kanya. So, chapter 4, verse 15. Now, you Philippians know also that in the beginning of the gospel, yung sinasabi niya doon sa unang kabanata, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once again for my necessities. So, yung pagtulong sa isang mangangaral, yan ay fellowship. Sabihin, hindi natin siya kasama sa akto ng pangangaral dahil siya malayo sa atin. Pero we are jointly participating sa kanya dahil tinutulungan natin siya. So, yan ay fellowship. Kaya hindi natin pwedeng tulungan ang isang mangangaral kung hindi siya tapat. Kailangan tapat siya dahil tayo nakikisama sa kanya sa gawain ng pangangaral. Kaya kung isang mangangaral ay taga-denominasyon, hindi natin siya pwedeng tulungan. Dahil iba kanyang tinuturo kaysa sa dapat niyang ituro. Sabi rito, gospel. Pag ang isang mangangaral tinuturo yung gospel, yung kalooban ng Panginoon sa kaligtasan, pwede na siyang tulungan. Ang tawag yun ay fellowship. Pangatlo, makikita natin sa Biblia, kapag tayo tumutulong sa mga nangangailangan kapatid, that's fellowship. Kaya nagkaroon po ng para bagang issue sa mga ibang Church of Christ na tumutulong sa mga hindi kapatid. Hindi natin pwedeng gawin yun pagka ito'y galing sa kabangyaman ng iglesia na galing doon sa ating common sharing every first day of the week. Sapagkat ang tutulungan natin ay mga kapatid na pareho natin ang pananampalataya. Masaya natin sa Romans chapter 15, verse 25. Ito'y may connection sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 16. Para bagang itusan ni Pablo yung mga iglesia sa Corinth na sila magkaroon ng apuluya para tulungan ng mga kapatid sa Jerusalem. Bakit tinutulungan? Masaya natin. But now I am going to Jerusalem to minister to the saints. Yung salitang minister, ang ibig lang sabihin niya ay tumulong, maglingkod. For it pleased those from Macedonia, this is saying Corinthians chapter 8 and 9, in Achaia, 1 Corinthians chapter 16, sa Corinto, to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. So actually, definitely, specifically, ang tutulungan ng mga iglesia yun ay magkapatid na mahirap sa Jerusalem. Bakit? Dahil meron silang espiritual na relasyon sa mga taong yun. Sayin natin, it pleased them indeed, and they are their debtors. Meron silang utang na loob sa mga Hudyo. Bakit? Dahil sa pamagitan ng mga Hudyo, sa pangangaral, naging Ebanghelyo, naging Kristiyano yung mga Hintil. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, ibig sabihin, sila ay nakakuha, para bang sinyer, yung kaya ng spiritual na babae, ng Ebanghelyo, at sila naligtas, their duty is also to minister to them in material things. So pag tumutulong tayo, ang iglesia, galing sa piyang ng iglesia, na mga kapatid na nangangailangan, that's fellowship. That's common sharing sa kailang pangangailangan. Ito yung galing sa kapagtipan ng iglesia, yun ay fellowship. Kaya hindi tayo pwedeng tumulong, hindi pwedeng tumulong ang iglesia sa mga hindi-Kristiyano. Dahil wala tayong spiritual relationship sa mga hindi-Kristiyano. Kung gusto mong tulungan ang hindi-Kristiyano, galing sa pera mo. Pwede galing sa pera ng iglesia. May mga churches of Christ na gano'n. Kaya nga hindi tayo nakikisama sa kanila dahil
tinutulungan nila mula sa kabangyaman ng iglesia kahit hindi kapatid na nangangailangan. Hindi pwede yan dahil yung pagtulong ng mga churches sa mga nangangailangan mga kapatid ay gawa ng, yun ay bunga ng kailang pagkakaroon ng fellowship. Kaya pareho silang ng pananampalataya at naligtas sa parehong ding ebanghelyo. So that's fellowship. Alam pa, makikita na sinasabi sa Biblia. The Lord's Supper is fellowship with the body and blood of Jesus Christ. Yung ginawa natin kanina, yun ay pakikisama sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kinikilala natin yung kamatayan ng Panginoon ang nagligtas sa atin. Kaya kinikilala natin na tuwing tayo po ay kumakain ng tinapay at uminom sa katas ng ubas, pinakikita natin ng ating pakikipagkaisa sa ginawa ng ating Panginoon. At tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 10. The cup of blessing which we bless, kanina, is it not the communion of the blood of Christ? Tayo niligtas sa pamagitan ng dugo ng Kristo. So, inaalaan natin yun. Yun ay pakikipagkaisa dun sa dugo ng ating Panginoon na natulong para tayo maligtas. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Itong mga salitang ito, communion, galing sa salitang koinonia, common union. Tayo nakipagkaisa doon sa katawan ng ating Panginoon. For we, though many, are one bread and one body, we all partake of that one bread. Bakit tayo isang tinapay at isang dugo? Dahil niligtas tayo ng kamatayan ng ating Panginoon. Doon sa isang sakripisyo ng ating Panginoon, tayo naligtas. Kaya sa Lord's Supper, nakikisama tayo doon sa sakripisyo ng ating Panginoon. Kinikilala natin yun. Inaalala natin na ito naging dahilan para tayo magkaroon kaligtasan. So that's fellowship. Nakikisama tayo sa dugo at katawan ng ating Panginoon. Ang pagsamba ay fellowship. Si-explain po natin ang pagsamba. Pag tayo sumasamba, actually, tayo ang sumasamba, yung tao. Hindi tayo pwedeng sumamba para sa ating kapatid. Pero sabay-sabay tayo sumasamba. Kaya ngayon, joint participation, di ba? Sabay-sabay natin ginagawa mga bagay sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya yun ay fellowship. So itong ginagawa natin ito ay fellowship. Dahil tayo po ay kaisa, nagkakaisa, sama-sama natin ginagawa ang pagpupuri sa Diyos. Sa Hebrews chapter 10 verse 25. Kailan natin ginagawa ang pagsamba? Pag nagkakasama tayo. Pwede tayong sumamba mag-isa. Meron pagsambang personal na pagsamba. Hindi na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung pagsamba ng local church. Sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Kaya hindi tayo, pagka sa local church, hindi ka pwede sumamba mag-isa. Kailangan meron kang kasama kasi kayo isang local church, di ba? Kaya ngayon po ay joint participation or common sharing. Pag tayo sabay-sabay na nagsasamba at nagpupuri sa Diyos. As is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yung pong day approaching, marami silang sinasabing kahulugan. Pero ayon sa konteksto, ito yung destruction of Jerusalem. Kaya nakikita mo palapit eh. Sa Matthew 24, sinabi ng Panginoon na mga signs na pagdating ng araw na yun, kanya. Kapag nakikita niyo malapit eh, lalo kayong kinakailangan sumamba kanya at magpuri at magpatibay kayo sa isa't isa. Dahil yun ay araw ng pag-uusig. Marami mga Kristiyano at mga taong usigin na papating sa araw ng pagkasira ng templo sa Jerusalem. 1 Corinthians 11:18. For first of all, when you come together, kanya. Pag kaya mag-observe tayo ng Lord's Supper, hindi ka pwede mag-observe na nag-iisa. Kailangan kasama mo yung iba na magkapatid sa isang local church, kanya. I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it, kanya. So, yun yung Lord's Supper pagsamba yun. Kaya ginagawa niya pag kayo kanya ay nagkakatipon bilang isang church. Sabay-sabay yung ginagawa niya. So, it's a joint participation or common sharing. Nung pandemic, nagkaroon ng problema ang Lord's Supper. May mga kapatid na sinasabi nila at in-enforce nila. Sapagkat di tayo pwedeng magkatipon dahil pinagbabawalan tayo ng gobyerno dahil nga sa virus ng COVID-19 para di kumalat.
Nag-Lord's Supper sila, isa-isa sa bahay. Sabi, hindi pwede yan. Hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Naintindihan ng Panginoon yung sitwasyon na yun. Hindi tayo pwede sumamba dahil merong kumakalat na virus. Katulad pagkagera. Yung mga tao ay iba-iba pupuntahan. Temporarily, pag gano'n, may ihinto yung pagsamba ng mga kapatid. Pag dumating yung panahon na wala ng gera, babalik sila sa pagsamba. So yun makikita natin. Pag tayo sumasamba, sama-sama nating sabay-sabay na ginagawa yung pagpupuri sa Diyos. Kung tayo maawit, sabay-sabay tayo maawit. Pag tayo ay nananalangin, nakikinig tayo sa nananalangin. Amen, kamo. Yan ay fellowship. Pag may nagtuturo, at tayo nakikinig, tapos tayo sama-sama nag-aaral sa salita ng Diyos. Pag nagbigay tayo sa kaban ng tipan, at kaban sa tipan, o treasury, sabay-sabay rin tayo nabibigay. So yung pagsamba yung fellowship, dahil sabay-sabay natin ginagawa ang mga bagay na pagpupuri sa Diyos. So tingnan ninyo, ang mga bagay na sinasabi natin, ito yung mga bagay na spiritual, hindi mga bagay na pisikal. Ang meron tayong fellowship sa kapwa Kristiyano. Bakit? We share common faith. We share common salvation, di ba? We share common hope. Meron tayong isang Diyos at Ama. Meron tayong isang Panginoon. Meron tayong isang Holy Spirit na nagpahayag sa atin ng buong katotohanan. Meron tayong isang bautismo. Meron tayong isang pananampalataya. Kabilang tayo sa isang iglesia. So tayo ay merong pagkikisama sa mga taong ganun din, mga Kristiyano. Sa Galatians chapter 2, verse 9. And when James, Cephas, yun si Apostle Peter, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Tinanggap sila na sila'y katulad nila. Pagkaiba lang gawain nila, si Pablo at si Barnabas, pumunta sila sa lugar ng mga Hentil, yung iba ay pumunta sa lugar ng mga Hudyo. Pero pare-pareho ginagawa nila. Sabay, yun ay, pagamat magkaiwalay sila, pero sabay-sabay yung pare-pareho kailang ginagawa kanya. Sa 1 John chapter 1, verse 7, but if you walk in the light, as He is in the light, kanya. Sabihin, pag tayo lumalakad sa liwanag, katulad ng Diyos ay nasa liwanag, we have fellowship with one another. Yung mga Kristiyano, lumalakad tayo sa katotohanan. Kaya, meron tayong pag-isama sa isa't isa kanya. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So, meron tayong pag-isama sa kapwa natin Kristiyano. We have fellowship sa mga kapwa natin Kristiyano. Na katulad natin lumalakad sa katotohanan at sumusunod sa kalooban ng Diyos. O, yan ay fellowship. Meron tayong fellowship sa Diyos. Meron tayong pag-isama sa Diyos. At ang Diyos ay may pag-isama sa atin. Dito po sa 1 John chapter 1, verse 3 and verse 4, that which we have seen and heard, we declare to you. Yung mga apostles, nakita nila mismo ang ating Panginoon, nakasama nila yung Panginoon, napakinggan nila yung Panginoon, kanya. Siya aming ipinakikilala o pinangarang sa inyo, kanya. That you also may have fellowship with us. So, katulad ng sinabi natin kanina, ang mga Kristiyano may pagkikisama sa isa't isa. Hindi lang yun. And through our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, pag tayo ay lumalakad sa katotohanan, lumalakad tayo sa liwanag, tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Ama at ang ating Panginoon ay may pagkikisama sa atin. They have fellowship. On the other hand, pag hindi tayo lumalakad sa katotohanan, kundi malapay, hindi tayo sumusunod sa aral ng ating Panginoon, walang pagkikisama ang Diyos sa atin. Dito sa 2 John 9, basahin natin. Sa 2 John 9, ito sinasabi ni Apostle John, ang sino mang lumalampas, magandang sabi nito, at hindi na nanatili sa aral ni Kristo, ay hindi kinoroon ng Diyos kanya. Ang nananatili sa aral ay kinoroon ng Ama at hindi ng Anak. So, meron tayong fellowship sa Ama, sa ating Panginoon, kung tayo tumalakad sa katotohanan. Otherwise, wala silang fellowship sa atin. So, meron tayong fellowship sa Diyos. Yun yung spiritual na fellowship, di ba?
So yung makikita nating konsepto sinasabi sa atin sa fellowship, ito ay sa mga spiritual. So fellowship is always spiritual. Wala tayong physical fellowship na gumagawa tayo ng mga bagay na hindi spiritual. So tingnan natin. Sa bagong tipan, ang fellowship is always spiritual. Fellowship, hindi ibig sabihin, pagsama-sama tayong kumain na sabay-sabay, bilang sa iglesia, hindi yun, hindi pwede yun. Hindi kawain ng iglesia yun. Pag mayroong parlor games sa iglesia, or entertainment, or drama, hindi rin fellowship ayon sa bagong tipan. Yung mga denomination, gano'n ginagawa nila. Magkaroon tayo ng fellowship, pag ibig sabihin, kumain tayo sabay-sabay, ganyan na. Meron nga siyang tinatawag na fellowship meal, ganyan. Bago sa church building na ito, maghahanda sila ng pagkain, at sabay-sabay silang kakain, at yun ay fellowship, ganyan na. Hindi totoo yun. Ang fellowship palaging spiritual na mga bagay. Wala kaunahan ng secular na bagay, o material na bagay, sa fellowship na tinatawag. Ganon din institutional brethren. Yung mga ibang kapatid, meron silang konsepto gano'n. Fellowship kanya, hindi lang spiritual, pwede rin sa ibang bagay kanila. Hindi yun sinasabi ng bagong tipan. Ang bagong tipang fellowship ay palaging spiritual fellowship ang sinasabi. Anong basis no? Bakit meron tayo pakikisama sa Diyos? Bakit meron tayo pakikisama sa isa't isa? Anong basis no? Definitely may basis yan, di ba? Para makilala natin kung sino dapat nating kasamahin o hindi kasamahin. Kung sino pe-fellowshipin natin o hindi natin pe-fellowshipin. Merong basis. Number one, kung sino may fellowship ang Diyos, kailangan din tayo may fellowship sa kanila. Sino yun? Yung mga sumunod sa Ebanghelyo. Pag ang isang tao sumunod sa Ebanghelyo, kailangan tayo makisama sa Kanya. Dahil meron din pakikisama ang Diyos sa Kanya. Assuming na siya talagang sumampalataya. Pag talagang sumampalataya siya, tatanggapin siya ng Diyos. At kailangan rin natin siya tanggapin. Dahil tinanggap siya ng Diyos. Yung isang base, makita niyo. Sa Galatians chapter 3, verse 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Paano tayo sumampalataya? Sa bibig lang, sa isip hindi. For as many of you as were baptized into Christ Jesus have put on Christ. So talagang sumampalataya sa ating Panginoon na sila nagpabautismo. Pag nagpabautismo tayo sa tamang paraan at ng bautismo, tayo na bautismo patungo kay Kristo kanya. So meron tayong fellowship sa ating Panginoon. Pero kailangan din nating kasamahin yung tao yun. Sapagkat pareho ang ginawa niya sa ginawa natin na ipinabutos ng Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan. So yung sinasabi ng mga born again, mga denomination, hindi mahalaga kanya yung ang mahalaga yung relasyon kanila. Ang katanungan doon, paano ka nagkakaroon ng relasyon sa Diyos? Paano ka naging anak ng Diyos? Pag kayo sumampalataya, paano ka sumampalataya? Na kinabautismo, ganyan. Kahit na kayo maniwala, hindi ka nabautismo, hindi ka tunay na sumasampalataya. Pag ginawa mo yan, ikaw'y anak ng Diyos. So, kailangan mong tanggapin yung tao yun. Sapagkat si anak ng Diyos, katulad mo na anak ng Diyos. So we share the same relationship with God as our Father. Kasi, naging anak ka ng Diyos. So, ang ama mo ay ang Diyos. Doon sa Ephesians 4:6 sinasabi, one God and Father. Kanya. So, pag tayo na bautismuhan, nagkakaroon tayong relasyon sa Diyos bilang ating Ama at nagkakaroon tayong relasyon kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya kailangan siya tanggapin. Basahin po natin. Sa ating Panginoon kanya. Itong talatang ito, nagpapakilala sa atin na si Kristo ay Diyos. Sige niya, basahin natin. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang sabi ng iba, dito raw po ang Ama, at yun ang anak, dito to kayo. Bakit? Hindi naman magpapakita ang Ama. Sino magpapakita sa atin sa huling araw, last day, ang ating Panginoon? So, hindi lamang sa Diyos, tinatawag siyang great God and Savior, Jesus Christ. Kung tayo po ay nakapag-aral ng English grammar, ang pinag-uusapan rito si Kristo.
Jesus Christ. So, sino si Kristo? Ito salitang great God and Savior ay naglalarawan sa ating Panginoon. So, ang ating Panginoon ay ang dakilang Diyos at tagapagligtas kanya. So, tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Doon sa Ephesians chapter 4, kanya, there is one Lord. Pag tayo na bautismo, sumunod sa Ebanghelyo, nagkakaroon tayong relasyon sa Diyos bilang ating Ama at sa ating Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, kailangan natin siyang tanggapin. Dahil pare-pareho relasyon natin sa Diyos at sa ating Panginoon. So, yun ay isang basis. Dahil kabilang sa isang iglesia ang tinatag ng Panginoon. We are members of the Church of Christ. Hindi tayo Church of Christ. Tayo kaanib ng Church of Christ. Yung mga nagsasabi, iglesia ko kanya, hindi nila alam ang sinasabi nila. Hindi ka pwede maging iglesia kung nag-iisa ka. Dahil ang iglesia ay kapulungan. So, ikay kaanib sa iglesia yung tinatag ng ating Panginoon. So, pareho-pareho tayo nandoon. Dito sa Ephesians chapter 4, verse 4, there is one body and one spirit, just as you are called in one hope of your calling. Tayo kabilang sa isang katawan na yun. Yung isang katawan na binabanggit na yun, walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. Sa Colossians chapter 1, verse 18, and He is the head of the body, the church, kanya. Hindi yung physical na katawan ng Panginoon. Yung spiritual niyang katawan na walang iba kundi iglesia, which the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. Siya po yung pangalan mula sa mga patay, dahil siya kauna-unang namatay na hindi na namatay. May namatay sa Old Testament, kung babasahin yung Hebrews chapter 11, pero nabuhay sila maguli, sabihin, first sila tao na nabuhay na maguli at di na namatay. Mayroong mga tao sa Hebrews chapter 11 na nabuhay na maguli, pero namatay din sila. Nung namatay ang Panginoon sa Matthew chapter 27, may mga badal na nabuhay na maguli kanya, pero eventually namatay rin sila. Ang ating Panginoon, hindi siya namatay. Siya nabuhay na maguli, hindi siya namatay, kanya sa pangalay mula sa mga patay. Kaya siya may pagkamataas o preeminence na niya. Sapagkat siya yung ulo ng iglesia at panganay mula sa mga patay. Pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, pag tayo na bautismo, hindi tayo nagdaragdag sa sarili natin. Ang Panginoon nagdaragdag sa atin sa kanyang iglesia. Kaya kailangan nararapat na tunay kang sumampalataya nung kinabautismoan. Dahil kung hindi ka rin dadagdag ng Panginoon sa iglesia. Acts chapter 2, verse 41. Then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Sino hindi? Yung iglesia, Messiah 9:47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Yung being saved, yun na nabautismuhan. Sumampalataya na nabautismuhan. Daragdag ka ng Panginoon sa kanyang iglesia. So, meron tayong fellowship sapagkat tayo kabilang sa isang iglesia ang tinatag ng ating Panginoon. Yun ang isang basis. Tayo kabilang sa iglesia ng Panginoon na kanyang itinatag. Tayo may isang pananampalataya. Yung salitang pananampalataya, maraming kahulugan. Baka tumutukoy sa yung personal na pananampalataya, pero dito, ito'y tumutukoy sa ating pinaniniwalaan. By metonymy, kanya. One faith means kung ano ating pinaniniwalaan. Ibig sabihin, meron lamang tayong isang pinaniniwalaan. At meron tayong isang tagapagpahayag. Yan ang Espiritu Santo. Yung salitang makikita nyo sa Ephesians chapter 4, kung observahin nyo, ang Panginoon, isang Panginoon. Dahil nasa kanya lahat ng pamahalaan. Tapos may isang Espiritu kanya. At isang Diyos at Ama na nasa lahat at sumasalat at nasa lahat kanya. Alam ninyo, yung tatlong yun, yan ang Diyos. Pero yung sinabing isa ng Espiritu Santo, hindi nangahulugan ng ating Panginoon na Ama, hindi Espiritu. Pare-pareho silang Espiritu. Sinabing ang Diyos at Ama, hindi ibig sabihin yung tatlo, ay hindi rin sila Ama. Silang lahat ang lumalang sa atin.
At sinasa isang Panginoon, hindi nangangahulugan ng Ama at ng Espiritu Santo, di Panginoon. Dahil ang pangalan ng Diyos o Old Testament ay Panginoong Diyos. Sinasabi lang sa atin kung anong gawain nila. One God and Father, sapagkat meron tayong relasyon sa Diyos bilang ating Ama. One Lord, dahil ang ating Panginoon may kapamahalaan. One Spirit, dahil siya naging tagapagpahayag. Ginagamit ang salitang Spirit sa panuntipan sa kahulugan ng tagapagturo. Tingnan niyo, basahin natin sa Ephesians chapter 4. Ang Espiritu Santo ang nagpahayag ng buong katotohanan. So John chapter 16 verse 30, however, when He, sino yun? The Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. So siya nagpahayag ng buong katotohanan. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. Kaya yung pananampalatayang yun ay nagagaling sa mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo na salita ng ating Panginoon. So sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. O by the word of God, depende sa ating translation. So tayo ay may isang pinaniniwalaan kanya. Ito'y nanggaling sa lahat ng pinahayag ng katotohanan ng Banal na Espiritu. Ito na isulat. Ito'y pinahayag at pinatunayan sa pamagitan ng kaloob ng galing sa Espiritu Santo at yan ay nakasulat. Yan ang ating pinaniniwalaan. Isang ating pinaniniwalaan na ipinahayag ng isang tagapagpahayag, ang Banal na Espiritu. We share the same. Yan ang isang basis. Makikita rin natin, we have the same baptism. Immersion for the remission of sin. Isa yung action, immersion. Ang problema kasi, ng mga nagsaling. Yung nagsaling na mga unang Biblia, sila yung mga naniniwala sa wisik bilang bautismo. Halimbawa, yung King James Version, ang nagsaling doon ay mga Anglican. Ang mga Anglican, Church of England, naniniwala sila sa sprinkling. So hindi na sinalin yung baptism. Mabubugin sila eh. Kasi pag sinabi yung baptism ay immersion, ngayon talagang kahulugan ng salitang bautism, mabubugin sila dahil sila nagbiwisik. So, para safe sa kanila, hindi lang sinali. Ang salitang baptism sa Grego ay baptisma. Yung salitang baptize ay baptizo. Ginawa lang ng Ingles, ginawa nilang dinalis yung naging English word. Pero walang kahulugan. Alam natin ang baptism ay paglulubog. Sa Romans chapter 6 verse 3, ito yung larawan ng paglilibig. Basahin natin. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ, Jesus were baptized into His death? Ano ang description? Tayo nilibig. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. That Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we should also walk into the newness of life. Ang nangyari sa atin, tayo na bautismo. Namatay na yung dating pagkatao. Yung tamang kasalanan. Namatay yun. Nung tayo ay lumabas sa tubig, sino ka? Ikaw pa rin di parehong tao, pero yung kasalanan mo ay tinanggal ng Diyos. Kaya ikay makakalakad kayo sa panibagong buhay. Kaya yung tinatawag na born again. Ikay naipanak na muli mula sa isang dating makasalanang tao, ikay naipanak na muli sa isang tao na nililis ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So we share the same. Baptism. Hindi wisik-wisik, hindi buhos-buhos, kundi lubog for the remission of sin. Yung mga Baptist, naniniwala rin sila sa immersion, kaya Baptist Church. Kaya lang, hindi sila naniniwala na ang baptism mahalaga sa kaligtasan. So hindi tayo pwede magsama sa kanila. We do not share the same baptism. Acts chapter 2 verse 38, ito yung American Standard Version na sinal 1901. Ang kasaysayan ng mga Bibliang ito, gusto nilang i-revise si King James. Kaso may dalang grupo ng mga tao, yung mga British at yung mga Amerikano. So ang ginawa nila, yung mga Amerikano, sila gawa ng sarili nilang revision ng King James. At yung mga British, gawa siya ng sariling revision ng King James. Hindi sila magkasundo. Yung revision ng mga King James, yun ang naging revised version. Ganyan. Later on, 1901, pinablish ng mga Amerikano yung kanilang revision. Yun ang American Standard Version. Ang sabi nila, ito raw po isa sa
accurate na salin na ginawa sa English language. Section 13, and Peter said unto them, repent ye, and be baptized every one of you, in the name of Jesus Christ, unto the remission of your sins. Patungo sa kapatawaran ng inyong kasalanan, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Ako, kung ang tatanungin nyo, mas gusto ko pa yung lumang Biblia. Kung wala intindihan mo lamang yung mga obsolete terms na ginamit. Dahil yung grammar nila tama, repent ye, kanya plural yun eh. Sa atin, hindi mo alam yun kung singular na plural, yun lang. Sa kanila, pag ye, plural yun. Plural nominative form ng you. Pag singular, thou, kanila. Kaya lang, ayaw ng mga modernong tao yung gano'n. Gusto na mabilis. Nalis nila yun. Repent ye, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins. So, pag tayo na-bautisman, pagkatapos natin sumampalataya ng sins, pinatatawad ng Panginoon na ating mga kasalanan. We share the same. Kaya tayo may fellowship sa isa't isa. We share the same baptism. We share the same hope. Pagka nakausap po yung mga born again, ang kailang pag-asa, sabi na, ay isang masaganang pamumuhay. Prosperous life. Ang kailang kahulugan, materially. Hindi yan ang hope. Hindi yan ang hope na sinasabi ng Biblia. What is the one hope? Sa Ephesians chapter 4, verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. Siya ang pag-asa natin. Ano yun? Sa Titus chapter 1, verse 2, in hope of eternal life. So ito ba'y bagay sa lupa? Hindi. Ito yung bagay sa panginaharap. In hope, kaya nga pag-asa eh. Pero hindi pa natin nakamtan yun. Ang nakamtan natin ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero yung ginawa na hanggan, hindi pa natin nakamtan yun. Kaya pag-asa nga niya. In hope of eternal life, it's God who cannot lie, promised before time began. So, ipinalo ng Diyos mo nung panahon niya, bago pa din siya nagnala. Sa Hebrews chapter 9, verse 3, kailan ibibigay yun? Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, katulad natin, He will appear a second time, apart from sin, for salvation. So itong salvation na ito, wala nang kaugnayan sa pagpapatawad ng kasalanan. Ano yung salvation na yan? Ang pagbibigay sa atin ng ating buhay na walang hanggan. Dadali na tayo sa lahat. Yan ang pag-asa natin. We share in the same hope. Ito sinasabi sa bagong tipan, mga kapatid. And kaya nga, dahil ang basis ng ating fellowship, wala tayong fellowship sa mga denomination. Bakit? We do not share the same. Tingnan niyo mga denomination, kailan kayo sipa. Sa ang mga denomination, naniniwala sila na iba-ibang denomination ay tatanggapin ng Diyos. Hindi natin pinaniniwalaan, wala sa Biblia. They are man-made churches. Hindi ito ginawa ng Diyos. Hindi ginawa ng ating Panginoon. Meron sila iba-ibang paniniwala kung sino ang Diyos. May naniniwalang ang Diyos ang Ama lang, o ang Diyos, ang Ama, kung minsan siya ang Anak, Espiritu Santo, etc. Yung iba naman, ang Ama lang ang Diyos, at si Kristo ay isang tao lang, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi pwede magsama sa mga ganong klaseng paniniwala. Meron silang ibang paniniwala kaysa sa ipinahayag sa Biblia. The 2 John 9-11, hindi natin sila pwedeng magkasama. Hindi natin sila pwedeng magkasama at sabihin natin sila kapatid sa pananampalataya. Sa 2 John 9-11, actually tatlong tao ito eh. Tatlong klaseng tao ito. Number 1, hindi ka lumalampas. Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa ni Kristo ay hindi kinoroon ng Diyos. Ang nananatili sa aral kinoroon ng Ama at ng hindi ng Anak. Kung sa inyo dumating, kanya, sabay darating. Ano yun? Kung sa iyo may dumating ng sino man, sa ito'y nangangarap, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Paano kung tinanggap mo? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Isa itang bumabati, Godspeed. Kung dahil sabihin, God bless sa mga hindi Kristiyano, dahil hindi sila binibless ng Diyos. So pag tinanggap mo sila, ikaw rin ay mapapahama. Iba-ibang kayo ng bautismo. May pagbubuhos, may pamumisi. At ibang layo rin. Iba-ibang layo rin. Ang mga baptist, ang layo ng bautismo, para makasama ka sa Baptist Church.
Hindi parang kayo maligtas sa mga pagkakasala. So hindi natin, we do not share the same baptism. We do not share the same worship. May gumagamit ng panugtog, meron silang kapo, meron mga babaeng tagapangaral, meron silang choir, may drama presentation, may online worship. Puso na ngayon yan. Halimbawa, kayo nasa Amerika, may iglesia na sa Pilipinas, sila naka-online, sasama sa pagsamba. Maglo-Lord's Supper ka, habang nag-Lord's Supper sila, wala si Biblia. Pag tayo sumasamba, tayo physically magkasama. Sa John chapter 4, verse 24, may tunay na pagsamba. Sayin natin. Magamat kaskas na po ito sa atin, maganda, masahin pa rin natin. Alam niyo, pag palagi natin inuulit, hindi mo na makakalimutan. Subalit naman natin ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, may isa lang pagsamba. Yun ang ipinahayag sa atin ng Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng makipag-fellowship sa mga denominasyon. Pag sumama tayo sa kanila, sumamba tayo kasama nila, mapapahama tayo. Hindi tinatanggap ng Diyos ang pagsamba nila. Hindi tinatanggap ng Diyos ang kailang paniniwala. So, hindi ka pwede magsama sa kanila. Pag sumama ka dyan, patay kang bata ka, hindi ka maliligtas. So, kung hindi ganoon ang pinaniniwalaan nila, hindi tayo pwede magsama. Wala tayong fellowship sa mga institutional brethren. Si Brother Roy Capini, pag sinabi niyang liberal, ang ibig sabihin, gumagamit ng panugtog. Tayo naman, pag sinabi tayong liberal, ito yung mga kapatid na tumutulong sa mga hindi kapatid. Meron din sila mga iba-ibang ginagawa na ginagawa rin ng sinasabing liberal ni Brother Roy Capini. Ibig sabihin ng liberal, hindi sila sumusunod sa Biblia. Sumusunod sa sarili ng kaisipan. Ganyan. Pinilitan nilang gawain ng iglesia. Benevolence para sa mga Kristiyano, hindi Kristiyano. Sila may mga tinutulungan, mga human institution galing sa kailang pananalabi, Bible colleges, orphanages, etc. Meron silang church entertainment. Meron awit pampasigla, sabi nila. Meron social gospel, sabihin. Hindi lamang sabi nila, hindi lamang espiritu na pangangailangan ng gawain ng iglesia, pati physical na pangangailangan ng mga tao. Hindi gawain ng iglesia yun, sa Biblia. In general, we cannot fellowship those who do not share this basis for unity and therefore fellowship. Pag ibang kailang iglesia, ibang kailang Diyos, ibang kailang Panginoon, iba yung kanilang pananampalataya, ibang bautismo nila, ibang pag-asa nila. Hindi tayo pwede magsama sa gano'n. Kailangan yun lamang sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4, tayo magsama. Wala tayong pag-isama sa hindi sumasampalataya. Pag hindi sila sumasampalataya, wala silang relasyon sa Diyos. So hindi rin tayo pwede sumama sa kanila. Tingnan ninyo. Bagamat ito ay sinulat sa konteksto ng mga sumasama sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Pablo, do not be bound together with unbelievers. Maganda po isali. Kasi sa New King James, do not be yoked. Kanya, hindi ko nga naintindihan yun. Recently ko lang nakunawa ko ng yoke. Pero dito sa New American Standard Bible, kanya, do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Tayo matwid pag tayo sumusunod sa Panginoon. Pag hindi ka sumusunod, hindi ka matwid, you're lawless. Or what fellowship has light with darkness? Anong pag-iisama ng liwanag sa kadiliman? In other words, anong pag-iisama ng katotohanan sa hindi katotohanan? Ganyan. So what harmony is Christ with Belial? Si Belial ang pangalan sa Satanas. Sila ba'y magkasama? Hindi sila magkaaway. Or what has a believer has in common with an unbeliever? Sa larangan ng paniniwala, wala. Or what agreement is the temple of God with idols? Yan yung wala rin. Dahil ang mga idols, Diyos niya. For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Pag tayo sumusunod sa Diyos, anong gagawin natin sa kanila? Kanya. Tayo may makikisama, ang sabi ng Panginoon, therefore come out from their midst and be separate, says the Lord. And do not touch what is unclean,
and I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. So sa spiritual na larangan, hindi tayo pwede makisama sa mga hindi sumasampalataya. Minsan meron yan, nakikita natin yan pag pumunta tayo sa party. Tapos may mananalangin. Minsan, usually, dahil majority Katoliko, ang mananalangin Katoliko. So, ano gagawin natin doon? Hindi po ka manalangin. Huwag mong gawin yung ginagawa nila. So, huwag ka lang tubayin ka lang. Hindi ka sasama sa ginagawa nila. Dahil pag kumanong ka rin, yari ka. Kasi kayo gumagawa ng mga bagay di tama sa Diyos. So, usually, nakikita natin stress at pressure sa atin dahil tayo minority. May majority sila. Pupunta tayo sa kailang mga event, etc. Parties, weddings. Hindi tayo pwede makisama sa mga bagay na gagawin ng spiritual dahil hindi tayo naniniwala doon. Kaya ako, sa akin, pwede akong maging ninong sa ibang reliyon na nakakasal lang, na walang pagsamba. Pero ayaw kong maging ninong sa Katoliko. Bakit? Magmimisa ka, sasama ka sa kanilang pagsamba. Ayaw ko yun. So, tumatagi ako doon. Pero kung hindi naman gano'n, kasi, di ba, pag sumabay yung pinasal yung born again, magkakasal lang sila. Walang kasalanan ng kasal. Yun yung kalooban ng Diyos. At wala lang religion kasal. Pero pag the moment na sasama ka sa misa, tumayo tayo, tatayo ka, ayaw ko yun. Parang nakikipag-kompromiso ka sa mga bagay di tama. Dahil hindi tayo pwede masampalataya, sabi ng Panginoon. So, ang ating pagkakaisa at fellowship ay nababase sa katotohanan ng Diyos. Doon lang tayo. At hindi tayo pwede kumula sa katotohanan ng Diyos. Sa 1 John chapter 1 verse 6, if we say that we have fellowship with Him, sa Diyos, and walk in darkness, hindi tayo lumalakad sa katotohanan, we lie, and do not practice the truth. Dahil hindi ka lumalakad sa katotohanan, so hindi mo ginagawa yung katotohanan. But, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. So, pareho-pareho tayo lumalakad sa liwanag. May pag-isama tayo sa isa't isa. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Nang nanalangin ng Panginoon, ito yung pinanalangin niya. Ito yung tunay na Lord's Prayer. Sapagkat ito talagang panalangin ng Panginoon sa kanyang Ama. I do not pray for this alone, sa kanyang mga alagad, yung mga apostle, but also for those who will believe in me through their word. Hindi lamang ito aking mga apostola ay pinapanalangin kanya, kundi rin yung mga taong maniniwala sa kailang pangaral kanya. That they all may be one. Paano yung pagkakaisa? Kung paano yung pagkakaisa ng Ama at ang Anak, ganoon din ang pagkakaisa ng mga kapatid, ganyan. That they all may be one, as you, Father, are in me and I in you. That they also may be one in us, ganyan. That the world may believe that you sent me. Ano yung pinangaral ng mga apostol? Yung itinuro ng ating Panginoon, yung pinagutos ng ating Panginoon sa kanila. Yun din ang itinuro sa atin. At yun yung tuturo natin sa iba. Yung itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad, ito yung pinahig sa atin ng Espiritu Santo, di ba? So, ang ating fellowship at pagkakaisa sa sino man sa larangan ng pananampalataya ay kung nakabase lang sa katotohanan. Pag wala sa katotohanan, wala tayong business na makisama doon. Dahil magkakasala tayo sa Diyos. Bilang panghuli, mga kapatid. Conclusion. Sabi nga, our basis is always the truth. At hindi yan namang bagay ni tinuturang sino man na hindi ang katotohanan. Kahit sino pa nagturo sa atin. Pag hindi katotohanan, hindi natin tatanggapin. Huwag natin tanggapin. Kahit malaki pang kumpiyansa natin sa tao yun, kung hindi katotohanan yung tuturo niya, hindi natin siya pwede tanggapin. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2, nung nangaral si Pablo sa Corinth, alam sa ibang pinangalan niya, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Yan ang Ebanghelyo. Yan ang katotohanan ng ating Panginoon. Yun lang itinuro niya kanya. Ngayon, kung tatanggapin natin ang isang tao nagtuturo ng diyan ni Kristo, sabi nga natin kanina, masasama tayo sa kanyang masamang gawa kanya.
Anong masamang gawa? Hindi naman siya pumatay. Hindi naman siya gumawa ng ibang bagay. Pero kasamaan niya, siya nagtuturo na hindi katotohanan. Ganyan. Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. The one who abides in the teaching or doctrine is what the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching or doctrine, do not receive him into your house and do not give him a greeting, for the one who gives him a greeting participates in his evil deeds. In other words, wala kang pakikisama sa kanya, huwag mo siyang tanggapin. So itong fellowship na sinasabi sa banal na aksulatan, ito yung pakikisama at pagkakaroon ng pagkakaisa sa larangan lamang ng spiritual ng mga bagay. So sana po ay naging nakatulong po sa atin ito ating pag-aaral sa hapong ito at ilagay natin sa kaisipan, tignan natin kung ito ba yung totoo, hindi. Yun ang obligasyon natin pag tayo nakikinig. So maraming salamat mga kapatid.